Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At sa oras po na to, muli po tayo mag-aaral ng salita po ng Diyos. Sa buwan po na to ay meron po tayong tema ng title po ng ating tema sa buwan pong ito ay A Call to Imitate Christ. Sabi po sa 1 Corinthians 11 verse 1, Paul says, "Imitate me, just I also imitate Christ." Sabi po na ang pag-imitate po kay Pablo ay hindi daw po madali. O hindi po madali ang gayahin ang mga iniwang example po ni Pablo bilang mananampalataya sa buhay po ng bawat isa. Ngunit ito daw po ay kinakailangan. Bilang mga mananampalataya po ng ating Panginoon, tayo po mismo ay dapat na maging mabuting halimbawa, kagaya po ng iniwang halimbawa ni Pablo sa bawat isa, na maging halimbawa sa pagiging tunay na Kristiyano. Hindi po madali para kay Pablo na sabihin ang mga ito, ngunit ito po ay kailangan. At kinakailangan din po na ito ay kanyang isakapamuhay sapagkat dala-dala niya po ang pagiging lingkod ng Panginoon. Ibig sabihin po, hindi po madali na sabihin ni Pablo ang salitang yun dahil bit-bit niya po mismo ang banner o ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya dapat po sa pagbanggit po ni Pablo ng pagsalitang imitate me as I imitate Christ, ibig sabihin po baon niya po ang mga bagay na ninanais at niloloob po ng Diyos para sa bawat isa sa atin kung ano ba dapat ang isang mabuting tagasunod po ng ating Panginoon. Kung tayo po ay tagapagturo ng salita po ng Panginoon, mahalaga din po na atin pong ibinabahagi ay siyang atin din pong isinasakapamuhay. Ibig sabihin po, kapag tayo po daw po ay nagtuturo ng salita po ng Panginoon, mahalaga po na ito ay nakikita din po sa ating buhay. Kung tayo po ay mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesus, mahalaga po na nakikita po mismo ng iba sa ating pamumuhay na tayo po ay nananampalataya at sumusunod po sa kalooban ng Panginoon. Hindi po ganun kadali ang maging kagaya o gayahin po si Pablo bilang mabuting ehemplo, ngunit tayo po ay palaging pinapaalalahanan ng Biblia, ng salita ng Panginoon, na ito po ay ating araw-araw na pagsumikapang gawin. Sa bawat araw po ng ating buhay, anuman po ang ating mga pinagdadaanan, sino man po ang ating nakakasalamuha, may nakakakita man o wala, dapat ito po ay ating pinagsusumikapang gawin na maging mabuting halimbawa ng pagsunod at paglilingkod at pananampalataya po natin sa Panginoon. Ano-ano po ba ang dapat nating pagsumikapang gawin bilang mga tagasunod po ng ating Panginoong Jesus? Sabi po sa unang Timoteo 4:11-12, sabi po dito, "Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay." Tutuusin po, hindi lamang po ito ibinibilin para sa mga kabataan. Kumbaga napapanahon din po ito sa ating buhay bilang mga Kristiyano na bilang mga mananampalataya po ng Panginoon, mahalaga na sikapin po natin na makita sa ating buhay, makita ng iba na sa ating pananampalataya ay maririnig din po sa ating mga salita, maririnig din po ng iba kung paano tayo magsalita, kung ito po ba ay ayon sa kalooban ng Panginoon, kung ito po ba ay nakakapagbigay ng sakit sa damdamin ng iba, o ito po ba ay nakakapagbigay ng motivation o encouragement sa iba sa pamamagitan po ng ating pagsasalita. Mahirap po sabihin na tayo po ay mabuting halimbawa ng bilang tagasunod po ng ating Panginoon kung sa ating pagsasalita hindi po yun nakikita o naririnig ng iba. Paano po ba tayo dapat magsalita? Di ba po bilang isang lingkod po ng ating Panginoon, dapat ang mga lumalabas po sa ating mga bibig ay yung mga bagay na nakakapag-encourage ng mga taong nangangailangan ng salita po ng Panginoon, nakakapag-uplift ng mga
puso ng mga taong nalulungkot at nakakapagbigay advice sa mga taong nangangailangan nito, lalo't higit na nakakapag-share po ng mga mabubuting salita po ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating pag-uugali, paano po ba natin ipinapakita sa iba ang ating ugali? Nakikita po ba tayo bilang taong magagalitin, masayahin? Bilang isang mabuting lingkod po ng Panginoon, dapat maipakita po natin sa iba na tayo po ay kalmado, hindi po laging mainitin ang ulo at pasensyosong tao. Sa kabila po ng pabago-bago at magulong panahon, magulong paligid, dapat po bilang tagasunod po ng Panginoon, manatili po tayong kalmado, manatili po tayong panatilihin po natin ang maayos na pag-uugali. Makikita po sa ating attitude ang isang tunay na binago po ng Panginoon, ang isang tunay na tagasunod po ng Panginoon. Maging sa pag-ibig, paano po ba tayo umiibig sa ating kapwa? Paano po ba pagdating sa pag-ibig? Mahalaga po na kapag binabahagi po natin ang pag-ibig sa iba, ito po ay hindi nalilimitahan lamang sa mga taong gusto po nating ibigin. Maging sa mga taong hindi po kaibig-ibig sa ating mga kaaway, maging mapagpasensya po tayo, maging mapagpatawad. Mahirap po magpatawad lalo na sa ating mga galit. Ngunit ito po ay daan para makita po sa atin o para tayo po ay maging mabuting halimbawa ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Yan po ay lagi natin pagsumikapang gawin. Pananampalataya. Dapat maging mabuting ehemplo din po tayo ng pananampalataya. Imbis na dalhin po natin sila sa magulong pamumuhay, dalhin po natin sila sa harapan po ng ating Panginoon. Akayin po natin sila sa maganda o sa mabuti at sa malinis na pamumuhay. Dapat makita po sa atin na kapag tayo po ay naglilingkod, dapat maayos din po ang ating pamumuhay kasi mapupulaan po tayo ng iba kung tayo po ay kung hindi po makikita sa atin ang isang Kristiyano o ang Kristiyanong buhay na ibinibigay naging halimbawa po ni Pablo sa atin. Mahalaga po na ating isinasakapumuhay ang mga aral po na natututunan po natin sa Panginoon. Ang paggaya o makigaya ay naging parte na po ng ating buhay. Marami pong mga kabataan o marami pong mga tao ang gumagaya sa mga kanilang paboritong artista. Kagaya po ngayon sa mga napapanood po natin, meron po tayong may mga kanya-kanya po tayong iniidolo na artista, sinusubaybayan na artista. Ginagaya po natin o minsan nagagaya po natin ang paraan ng kanilang pagkanta, pagsayaw, pagsasalita, pagkilos, maging yung character na pinoportray po nila o yung attitude na ginagawa po nila. Nagagaya po natin lahat ng ito. Malaking faktor po sa ating buhay o marami po sa atin ang nai-influensyahan o ang nakaka-influensya base sa ating pong nakikita. Kumbaga may mga nakikita po tayo sa mga telebisyon na naiisip po natin na magandang bagay yun, kagaya ng pananamit, nai-influensyahan po tayo ng bagay na yun at atin po yun ginagawa at ito po ay nagiging parte ng ating buhay. Sabi po, we learn more and quicker from observing than from listening. Observation has the power of influence. Ang pagmamasid po ay may kakayahang maka-impluensya sa ating buhay at pamumuhay. Marami maaari po itong makaapekto sa atin sa dalawang paraan. Una po, nai-impluensyahan tayo ng ating nakikita. Ang ating mga nakikita ay nai-impluensyahan ng ating mga kaisipan. Sa paanong paraan po? Sa panunood po, kagaya po ng sabi natin kanina, sa ating po mga napapanood, kagaya yung mga nakikita po natin sa Facebook, sa YouTube, maging sa pagkilos ng ating mga kakilala, kaklase, pamilya, kaibigan, madalas aminin man po natin o hindi, napapagaya po tayo sa mga ito. Lalo na naiisip po natin na magandang bagay po yung nakikita natin o naiisip natin na astig yung bagay na yun o
gusto nating gayahin yung bagay na yun kasi cool para sa atin. Kaya nai-impluwensyahan po tayo ng mga bagay na nakikita natin. At yun po ay nagiging parte po ng ating buhay. Ang patuloy na pagtingin sa isang bagay ay lumilikha ng higit na pagtanggap. Gaya po ng mga uso. Kung ano po yung uso ngayon, nakita po natin. Kung may nauso pong isang damit, di ba po may nakita po tayong artista na nagandahan po tayo sa pananamit, ginagaya po natin yun dahil ang akala po, sa buong pag-aakala po natin na yun po ay babagay din sa ating pananamit. Amen po ba? Ngunit sabi po ni Pablo sa Pilipos, sa Philippians 4 verse 8 to 9, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice. So mahalaga daw po na isipin daw po natin kung ano po daw po yung mga bagay na makabubuti para sa atin. Sabi po, ang bilin po ni Pablo, ilagay daw po natin sa ating kaisipan o sa ating pamumuhay yung mga bagay lamang po na makapagpapabuti po sa atin. At makapagbibigay po ng karangalan bilang isang tunay na mananampalataya po ng ating Panginoon. Kung ano po yung mga bagay na hindi karapat-dapat, iwasan po natin yan dahil wala pong maibibigay na mabuti po sa ating buhay. Maaaring nakikiuso po tayo sa isang bagay, ngunit ito po ay may kahihinat ng masama, umiwas po tayo. Hindi po lahat ng nauuso ay mabuti para sa ating buhay. Pagbulay-bulayan din po natin kung ito po ba ay makabubuti para sa atin. Kung ito po ay makakasama, mabuti po na umiwas po tayo sa mga bagay na ito. At sabi nga po sa motto, you only live once. Minsan lang po tayo mabuhay, kaya gawin na po natin yung mga bagay na karapat-dapat po para sa atin. Lalo't higit na bilang mga Kristiyano, tayo po ay tinawag at pinili po ng ating Panginoon. Dapat po sa ating buhay, piliin po natin kung ano po ang makakapagpabuti sa atin bilang isang mga tunay na tagasunod po ng ating Panginoon. Pangalawa po, we are influencing others by what they see. Nai-influensyahan daw po natin yung iba base po sa nakikita po nila sa atin. Kaya dapat po bilang isang tunay na mananampalataya po ng Diyos, mahalaga po na nakikita po sa atin ang pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Nararamdaman po dapat ng iba na tayo po ay tunay na mananampalataya. Nakikita din po sa ating pamumuhay na tayo ay tunay na binago po ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi po natin i-apply yun sa ating buhay, ang pagsasalita po ay baliwala para sa iba. Mahihirapan po tayo na mag-share. Sabi nga po, our actions speaks louder than words. Mahalaga daw po na kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita po ng Panginoon, mahalaga din po na ito ay ipapakita natin sa iba. Hindi lamang po sa pagsasalita, kundi sa ating pamumuhay at mga gawin. Na ipapractice po natin ang mga bagay na ibinibigay o tinuturo po sa atin ng ating Panginoon. Makikita po ng iba na hindi man po tayo magsalita, mauunawaan po ng iba na ang Diyos po ay sumasa atin at tunay na binago ang ating buhay. Marami pong mga tao ang tunay na binago ng Diyos. Noon, makikita po natin sila nasa kung saan-saan, gumagawa ng masasamang bagay. Makikita po natin ang isang tunay na binago po ng Diyos ay umiiwas na po sa maruruming bagay, sa masasamang bagay, sa masasamang bisyo. At ang isang tunay na mananampalataya po ng Panginoon ay ang kanyang buhay po mismo ay nagsisilbing mabuting patotoo sa mga taong nakakakita sa kanya. Hindi man po siya magsalita, nakikita po ng iba na ang isang tunay na tao na binago po ng Diyos. Ang buhay at naging pamumuhay po ni Pablo ay isa po sa mabuting halimbawa na isang mabuting halimbawa ng isang mabuting tagasunod po ng ating Panginoon na dapat po nating pagsumikapang tularan.
Siya po ay isang mabuting role model ng Panginoon. At kapag ito po ay ating isinaisip, mauunawaan po natin kung ano po ba ang nararapat at maging buhay ng isang Kristiyano. Kung pag-iisipan daw po natin at bubulay-bulayin daw po natin ang mga bagay na itinuturo po ni Pablo na kanyang natutunan po sa ating Panginoon, mauunawaan po natin ano po ba ang karapat-dapat na maging buhay at pamumuhay ng ating natin bilang tunay na mga tagasunod po ng Panginoon. Ganito po dapat ang maging layunin ng bawat Kristiyano, ang mamuhay ng ayon po sa kalooban ng Panginoon. Sa biyaya, paggabay po ng ating Diyos, maaari po tayong tunay na lumago upang maging katulad po ng ating Panginoong Yesus. Ito ang pattern, ito po ang dapat na maging pattern ng ating buhay. We are to be godly role models on a daily basis. Dapat tayo po ay maging godly role models sa araw-araw. Kaya po nang sabi na natin kanina, may nakakikita man po o wala, dapat ito po ay gawin natin para po sa Panginoon. Kung gagawin po natin ang tama, paulit-ulit, ito po ay magiging bahagi ng ating pagkatao. Ito po ay magiging gawin natin sa pang-araw-araw. Nawa po sa maigsi po natin na pag-aralan sa gabi pong ito, nawa po ay magampanan po natin ang mga bagay na nais ng Diyos para sa ating buhay. Nais po ni Pablo na gayahin po natin siya gaya ng paggaya niya po sa ating Panginoon. Dahil wala pong ginagawa si Pablo, wala pong ginawa si Pablo, pagkus paglingkuran po ang Diyos at maging kalugod-lugod po sa kanyang kalugod-lugod po sa harapan po ng Panginoon. Nawa po sa ating buhay, makapagbigay po tayo ng kaluguran sa harapan po ng ating Panginoon, anuman po ang ating ginagawa, yan po ay gawin natin para po sa Panginoon. Ang lahat po ng ang ating pong mga kaisipan ay ituon po natin sa mga makalangit na bagay upang malayo po tayo sa anumang kapahamakan at sa kasamaan ng mundo. Upang mai-separate po natin ang ating buhay at mai-separate din po natin ang mga taong nakapaligid sa atin sa mundong pagulo po ng pagulo. Maraming salamat po sa bawat isa na nag-alay po ng kanilang buhay o ng kanilang oras upang makinig po ng salita po ng Panginoon. Nawa po, kasabikan po natin lagi na makinig at gumawa po ng mga bagay na karapat-dapat po sa Panginoon. Lalo higit po ang pakikinig po ng salita ng ating Panginoon. Dahil doon po tayo matututo, doon po natin mas mauunawaan kung ano po ba ang mga bagay na nais po ng Diyos sa ating buhay. Doon po natin mas mauunawaan kung ano po ba, kung gaano kahalaga ang mga instructions ng Diyos sa atin at kung saan po tayo dadalhin ng pagsunod po natin sa Panginoon. Naniniwala po ako na hindi man po tayo magkakasama sa oras po na ito, nawa po matagos po sa kaibuturan ng ating mga puso ang ating napag-aralan. Nawa po pagsumikapan natin gawin o gampanan ang isang mabuting Kristiyano, ang isang mabuting ehemplo po na ipinagkaloob po o mabuting ehemplo gaya po ng pagiging halimbawa po ni Pablo. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa gabi po na ito na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na ang aming mga natutunan sa gabi pong ito patuloy na baunin po namin sa pang-araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Maging mabuting halimbawa po kami sa mga taong nakapaligid sa amin bilang isang mabuting lingkod, bilang isang mabuting Kristiyano, at ma-impluwensyahan din po namin ang iba sa pagsunod sa iyo, sa pagsunod sa mabuti, Panginoon. Gaya ng iniwang mabuting halimbawa ni Pablo, Panginoon, ganun din po nawa, papagsumikapan namin maging mabuting halimbawa para sa iba. Alang-alang po sa pag-honor namin, Panginoon, sa iyong pangalan, at marami pa pong tao madala po namin sa iyo. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa na nag-alay ng kanilang oras, Panginoon, upang makinig, mag-aral ng iyong salita sa gabi pong ito.
Sa iyo po ang walang hanggang papuri, pagdakila, pasasalamat, pagsamba at pagluwalhati sa matamis at natatanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.